Sino ang batang yan? Tanong ng chairman na gulat na nakatitig sa anak ko. Nagpababa ang anak ko sa akin kaya wala akong nagawa kundi ang ibaba siya. Are you the one I talked last time? Umiiyak pa rin si CJ at masama ang tingin niya kay chairman. Talked last time? Anong ibig sabihin ng anak ko? Attorney, bakit mo siya kasama? Tanong ko sabay punas ng luha na ayaw matigil sa kakaiyak. Nagulat ako bakit magkasama sila. Ang mukha ni attorney na nalilito, agad na lumapit sa akin. Lumapit siya sa akin at binigay ito hiha. Nanginginig ang kamay niya na binigay ang maliit na pirasong papel. May nakasulat doon na address ni Jeremy. Sinabi niya kung alam ko ang address na ito. Gusto niya raw puntahan ko as he has some business to do here. Alam kong kay Jeremy kaya sinama ko siya dito, cause I am curious anong gagawin niya. Hindi ko alam na anak mo siya. Teka, naguguluhan ako. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. CJ, bakit may address ka ng papa mo? Charles, who gave you the address? Lumuhad ako para magpantay ang paningin namin. Kunot-noo siyang humarap sa akin. Your boss mama. Sino ang boss mo mama? Gusto ko siyang suntukin. Aniya. Si Jeremy, noong tinawagan kita mama, ang boss mo ang sumagot at sinabihan kanya ng masama. Tapos nag-message siya sa akin tungkol sa address niya. May aayusin daw kami. Mahabang salaysay ng anak ko. Ito yung panahon na sinagot ni Jeremy ang tawag noong naiwan ko ang cellphone ko sa kwarto niya. Kaya ba sabi niya sa akin noon, magkikita kaming tatlo ng asawa ko balang araw. Kung ganoon, hindi si EJ ang tumawag noon. It was Charles. Alam ba ng ninang mo na nandito ka? Umiling siya, including my sis. Tama na mahal ko, halos pabulong kong sabi dahil mukhang sasabihin pa niya na may mga kapatid pa siya. Sa ginawa ni chairman sa akin ngayon, desidido ako na hindi ko ipakilala sa kanila ang mga anak ko. Hindi mawala sa isipan ko ang ginawa ni Jeremy kanina. Nakatayo lang siya at walang ginagawa. Hindi niya napigilan ang kanyang ama noong inutusan nito si Miss Miranda na sampalin ako. Wala siyang ibang ginawa. Kaya bakit ko ipapakilala ang aking mga anak sa kanyang pamilya? Wala siyang bayag. Let's go home, okay. Sabi ko, aalis na kami ng anak ko hanggat hindi pa binubunyag ni CJ ang lahat. Who's your boss mama? Tanong niya, ayaw niyang umalis na hindi ako naipaghihiganti. Ngumiti ako at pinunasan ulit ang luha sa mata niya. Pulang-pula na ang buong mukha niya sa kakaiyak niya. Wala dito ang boss ni mama. Kaya uwi na tayo ah. Sabi ko. Binawi niya ang kamay niya. Mama, bakit mo pinuprotektahan ang boss mo? Sino siya? Napapikit ako. Kilala niya talaga ako. Anak, this is not the right time. Uwi na tayo. Kailangan na nating umuwi. Ako ang boss niya, sabi ni Jeremy na nakatitig sa anak namin. Kumunat ang noo ni CJ. Napasinghap ang chairman at attorney. Sinong hindi magugulat? Ang ibang mannerisms ni Jeremy ay kuhang-kuha ng mga anak namin. Hindi man niya sobrang kamukha pero kahawig niya. Ngayon na nasa harapan lang namin silang dalawa, para lang kaming nanunood ng small version ni Jeremy. Oh my God! Ang sabi ni attorney, nakaupo na, umiiyak na para bang sa reaksyon niya, alam na niya ang sagot. Nabisto na ba ako? Sana hindi pa. You are. Ani ni CJ. Biglang nagbago ang mukha ni Jeremy. Kanina, wala itong emotion, ngayon, puno na. Pagsisisi, iyon ang nakikita ko. Tumakbo ulit si Charles sa kanya at sinuntok ang hita ni Jeremy, na naaabot ng maliit niyang mga kamay. I hate you. I hate you so much for hurting my mama. I hate you. Pinagsisipa na ito ni CJ kasama ng suntok pero hindi natinag si Jeremy. Pinanood niya lang ang bata at hindi alam anong gagawin. Nakikita ko na parang anytime ay iiyak na rin siya. Alam na ba niya? Nahulaan ba niya na anak niya si CJ? Was it because dahil hawig sila? O sa lukso ng dugo? Who's the father? Tanong ni chairman. Hindi ako sumagot. Hindi humuhupa ang galit ko sa kanya. At naguguluhan ako sa reaksyon na pinapakita niya. I look at Miss Miranda na nakatitig sa akin. Caroline, sino ang ama? Tanong ni attorney kaya napabilang ako sa kanya. I am married. Ang sagot ko na para bang iyon ang kasagutan sa katanungan nila. Tumingin si Jeremy sa akin, hindi ko matukoy anong emosyon ang naroon ngayon.
Tinatanong kita, Caroline, sino ang ama? Si attorney na hinahawakan na ang kamay ko. Wala kayong wedding portrait ng husband mo sa bahay nyo. Wala kang suot na singsing. May asawa ka ba talaga? Sabi nito. Lumalapit rin ang chairman sa akin. Stay away from my mama, old man. All of you, stay away from her. Bumalik si CJ sa akin at hinarang ang maliit niyang katawan sa mga tao sa paligid. Pinoprotektahan niya talaga ako sa mga tao sa harapan. Bakit niyo inaaway ang mama ko? Mga bad kayo. Baby no, hindi namin inaaway si mama mo. Ani ni attorney na pinipilit lumapit sa anak ko. Sinusubukan niyang kunin ang kamay ni CJ ngunit tinutulak siya ni CJ palayo. Umalis kayo, sabi ni Charles. Lumuhad na ako at yamakap sa anak ko habang umiiyak. This is unexpected. Umalis na kayo, ang sabi ni attorney. Mildred, si chairman. Paalisan mo si Miranda at Matilda, Robert. Tinatakot niyo ang bata, rinig kong sabi ni attorney. Nakita ko na lang na umalis ang dalawa kasama ng ilan sa mga bodyguards. Ngayon, puro na lang pamilya ni na Jeremy ang naiwan ngunit hindi pa rin tumitigil si Charles kakaiyak. Lumingon siya sa akin. Mama, uwi na tayo, sabi ko. Ngumiti ako at pinunasan ang luha sa mata niya. Tumungo ako. Oo, hindi na kami magtatagal dito. Yes, baby, uuwi na tayo, sabi ko. No, ang sabi ni Jeremy. Natatarante siya at hindi alam ang gagawin. Tumingin ako sa kanya nang makita na naglalakad siya palapit sa amin. What? Aawayin mo si mama? Galit na sabi ni CJ. No, hindi ko aawayin ang mama mo, sabi pa ni Jeremy. Tumingin siya sa mama niya. Maria, ani nito na parang nanghihingi ng tulong. Tumingin siya sa akin pabalik. Sino ang ama? Tanong niya sa akin. Wala na Jeremy. Ngayong araw, pinatunayan mo lang sa akin na wala na talaga. Aalis na kami, ang sabi ko at aalis na ngunit biglang hamarang ang natitirang bodyguards nila. Caroline, sino ang ama? Ang tanong ulit ni Jeremy, tumataas na ang boses niya, ngunit hindi galit. Natatakot lang siyang umalis kami ng anak ko. Bakit may pakialam ka? Kunot noong sabi ni CJ. Napapikit ako. I'm just asking, pwede ko bang malaman kung sino ang tatay mo? Kinakabahang ani ni Jeremy. Tumingin ako kay Charles. I am praying he wouldn't say Jeremy's name. Hindi nila alam ang first name ng papa nila. I have two dads, sagot ng anak ko. Napatingin ako kay Charles. Hindi ko inaasahan na iyon ang sasabihin niya. I have Papa Nathan and Papa Jasper. That's right anak. Sila ang banggitin mo. Pwede na siguro kaming umalis. Nakuha na nila ang sagot na hinahanap nila. But my real father's name is Jeremiah. Nanlalaki ang mata kong tumingin kay CJ. Bakit niya sinabi? CJ, that's enough. Bulong ko. Jeremiah. Gulat na ulit ni Jeremy. Mauna na kami, sabi ko, natataranta na at tinalikuran sila. But mahigpit na hinawakan ni Jeremy ang kamay ko. Naroon ang galit, pagsisisi, at panghihinayang sa mata niya. Saan ka pupunta? Ang tanong ni Jeremy. Uuwi kami, mariin na sabi ko. Si chairman ay hindi na makagalaw sa gulat. Isa pa siya, bakit parang hindi niya alam na nabuntis ako ni Jeremy 7 years ago? Si attorney ay umiiyak na sa likuran. He's mine, sabi ni Jeremy habang nakatitig sa anak kong nakatitig rin sa kanya. Sinasabi niya iyan na para bang sigurado na siya nga ang ama ni CJ. Who told you? Hindi mo siya anak. Galit na sabi ko. Ngunit ang galit sa mukha ko ay napilitan ng pagkabigla, nang makita ang magkakasunod na luha sa mga mata niya. Hindi ikaw ang tatay ko, sabi ni CJ at kinuha ang kamay ni Jeremy na nakahawak sa akin. Nasaktan si Jeremy sa ginawa ni CJ. My name is Jeremiah. I'm your mama's. Hindi matuloy ni Jeremy ang sasabihin niya. I'm your father. Ang sabi na lang niya habang umiiyak. Kumunat ang noo ni CJ. Stop making me hate you more. Nagulat ang lahat sa sinabi ng anak ko. Kahit ako ay nagulat rin. I hate you as mama's boss, because you're so bad to her. Kung sinasabi mo sa akin ngayon na tatay kita, mas lalo lang akong nandidiri sa'yo. CJ, tawag ko. Bakit niya nasasabi ito? I told you mama. Galit ako sa tatay ko dahil napaka-irresponsible niya. Wala siya kapag kailangan natin.
Hinayaan kanyang maghanap ng pera mag-isa. Palipat-lipat tayo ng house kasi walang papa nagpo-provide for the family. Napaatras si Jeremy. Ang bawat salita na binibitawan ni Charles ay parang punyal para sa kanya. CJ, sabi sa'yo ni Mama busy lang ang daddy mo at nagtatrabaho. Halos pabulong ko na imposibleng hindi nila narinig magkakapamilya. Umiyak si CJ. And I hate him more Mama because he's making you lie para lang hindi ako magalit sa kanya. Sabi niya. Napaatras ako. CJ is too smart for his age. Oh God, anong gagawin ko? Tumingin si CJ ulit kay Jeremy. So stop pushing it. Si Mama lang ang gusto ko and I'm happy and contented that I have Tito Nathan and Tito Jazz. CJ, let's go. Sabi ko sa anak ko. Pero hinawakan ulit ako ni Jeremy at mas lalo akong nagulat nang makita na lumuhad siya sa harapan ko. I'm sorry, umiiyak na aniya. I'm so sorry, ulit niya. Hindi ko alam anong susunod kong gagawin nang makita siya na nakaluhod at nakahawak ng mahigpit sa binti ko. He's crying real bad at mukhang naiintindihan ni CJ ang nangyayari dahil isinubsob niya ang mukha niya sa leeg ko. Mama, is he really my father? Tanong niya. Mahina lang ngunit narinig ng tatlo sa harapan. Now, it's confirmed na I'm not really married. Nagawa-gawa ko lang iyon. Dahil kung may asawa ako, may ama sanang kinikilala ang anak ko. He said his name is Jeremiah. Is he my father? Umiiyak akong tumango. Mas lalong umagulaw si CJ. Layik ng isang bata na para bang buong mundo ang umawi sa kanya. Kahit ako ay nasasaktan habang pinapakinggan ang mga iyak niya. Namataan ko ang chairman na pinupunasan ang mata niya. Bakit siya umiiyak? Mama ayaw ko po. Umiiling si CJ, hindi niya kayang tanggapin na si Jeremy ang papa niya. I could still remember how he despised his father. Nasa kanilang magkakapatid, siya talaga iyong ayaw sa papa niya. If si AJ ang nandito, siguradong tumakbo na iyon palapit sa papa niya para yakapin ito. But this is CJ, the coldest among his siblings. Mama, tell me it's a lie. Sabihin mo sa akin nagtatrabaho lang ang daddy ko at wala siya. Charles, Mama, it hurts so much. My heart, it hurts so much Mama. Umiyak at mahigpit ang pagkakahawak niya sa leeg ko. How can he be my father Mama? Kung ganun, masama siya kasi sinasaktan ka niya. Nakagat ko ng mariin ang labi ko. Namutla na si Jeremy sa harapan. Nagsisisi siya sa ginawa niya, iyon ang nakikita ko. Hindi ba dapat prinotektahan kanya Mama? Dahil iyon ang ginagawa ng mga ama. Inosenteng tanong ni CJ. I'm sorry baby, iyon lang ang nasabi ko. Humarap ako kay attorney, gusto ko nang umalis. Caroline please, huwag ka munang umalis. I wanna talk to you. Si attorney, nagsalita habang dinadaluhan si Jeremy na umiiyak na humihingi ng tawad sa akin. Tumayo silang dalawa. Please, just for me. I want to know him. Gusto kong makilala ang apo ko. Sabi niya at nakita kong lumapit si chairman sa amin, kaya agad kong niyakap ng mahigpit ang anak ko. Tumingin siya sa amin ni CJ at bago pa man siya may masabing masamang salita sa anak ko, inunahan ko na. I know how much you hate me dahil minahal ko si Jeremy. Hindi bale nang hindi ako ang makatuluyan ng anak mo, huwag mo lang guluhin ang anak ko. Galit na sabi ko. Bumalik lahat ng nangyari 7 years ago. Natigilan siya at kumunat ang noo na tila ba walang alam sa ibig kong sabihin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Napaawang ang labi ko. Anong hindi? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Jeremy. Tinignan ko siya ng mariin sa mga mata niya. Wala tayong anak. Ang sabi ko sa kanya. Yumigting ang panga niya. He's my son. At ama mo ang gustong magpahamak sa sinasabi mong anak mo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nanlaki ang mata nilang tatlo. Tumingin si Jeremy sa ama niya at ganoon rin si attorney. Robert, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni attorney. What? Hindi ko alam. Wala akong alam. Deny ni chairman. Lumingon si Jeremy sa akin. Lumapit siya ngunit umatras lang ako. Tell me, anong nangyari 7 years ago? Nagsusumamo ang kanyang mga mata. Tumingin ako kay chairman. Tanungin mo ang ama mo Jeremy. Lahat naman gagawin niya, hindi lang tayo magkatuluyan noon, dahil gusto kanyang ipakasal kay Matilda.
Agad na dumaan ang galit sa mukha ni Jeremy. Galit niya para sa ama habang ang chairman ay naguguluhan na talaga. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong kaalam-alam sa mga sinasabi mo. Dini-deny pa niya. Huwag mo nang i-deny, chairman. Hindi mo ako gusto noon at hanggang ngayon, kaya bakit ko naman ipagpipilitan ang anak ko sa pamilya niyo? Hindi niyo kailangan mag-alala dahil hindi Anderson ang anak ko. Isa siyang De La Vega at wala akong plano na ipasok siya sa buhay niyo. Inyo na ang yaman niyo, wala akong pakialam. Puno ng gigil na sabi ko sa kanya, Robert, umalis ka na. Pakiusap. Ang sabi ni attorney at tinutulak si chairman paalis. Sa mukha niya, hindi na niya alam ang gagawin niya. Teka, hindi ko alam anong sinasabi ng babaeng yan. Robert, ano ba? Umalis ka na, sigaw ni attorney. Mariin akong tinitigan ni chairman. Hindi ko iniwas ang paningin ko sa kanya hanggang sa makaalis siya ng tuluyan. Now that they know, nanganganib ako para kay CJ. Sa dami ng pera nila, baka ilayo nila sa akin ang anak ko. Baka ilayo ni chairman ang anak ko. Makikipagpatayan ako, hindi ko ibibigay sa kanila ang isa sa quintuplet. Tama nang si CJ lang ang alam nilang anak namin ni Jeremy. Huwag na ang apat, huwag na sila dahil mahihirapan akong itago sila ng sabay sa pamilya ng ama nila na makapangyarihan at maraming pera. I don't like them, mama. I don't like his family. Bulong ni CJ na nakikinig sa usapan habang nakahiga sa balikat ko. Nagring ang phone ko, nakita ko si Kelsey na tumatawag. Napatingin si attorney at Jeremy doon. Agad kong sinagot ang tawag. Kels, Caroline, si CJ, hindi namin makita. Mahihimigan ang pag-aalala sa boses ni Kelsey. Siguro kanina pa nila hinahanap ito. He's with me, sabi ko. Ano sabi? Rinig ko sa background boses ni Nathan. He's with me daw. Ano, kasama mo si CJ? Sigaw ni Kelsey. Kakausap nga ako, ani ni Nathan. Nakita na, ang pang-ibabaw na boses ni Daff sa kabilang linya. Hello Caroline, si Nathan. Nate, mahinang sabi ko. Alam kong pinanood ako ni Jeremy at nakikinig. Bakit kasama mo si CJ? Nagpahatid siya kay attorney Mildred dito. Sabi ko. Ha, nagtatakang tanong niya. Nate, saka ko na ipapaliwang. Ang sabi ko. Natahimik siya sa kabilang linya. Mama, is that Tito Ninong? Tanong ni CJ. Tumungo ako. They know. Tanong ni Nathan. Yes, Nate. Rinig ko ang sing-upon ni Daff at Kelsey. Only CJ. Dagdag ko. Baka kasi isipin nila na lahat ng mga anak ko. Hindi ko dinagdagan dahil nakikinig si attorney at Jeremy. You mean, ang alam lang nila ay si CJ lang ang anak nyo? Boses ni Daff. Yes, sagot ko. Anong gagawin namin Caroline? Si Kelsey. Alam nyo na, sagot ko na parang wala lang. Iniingatan ko ang bawat salita na lumalabas sa bibig ko. Ayaw kong may mahalata sina attorney na may tinatago pa akong iba. Are they listening? Tanong ni Daff. Thanks God, the HSIQ is on another level. Yes. Ikling sagot ko. I see. You don't have to worry, we'll keep the force safe. Sagot ni Daff at lihim ko yung pinagpapasalamat. Mama, tawag ni CJ sa akin. Is that CJ? Kakausap ako Caroline. Ani ni Nathan. Wanna talk to Tito Mama, sabi rin ng anak ko. Binaba ko siya at binigay ang cellphone sa kanya. Nakita kong pinindot ni CJ ang loudspeaker button dahil iyon naman ang nakagawian nila magkakapatid. Nate, naka-loudspeaker. Sabi ko para alam nila na maririnig sila ni na Jeremy. Alright, ani ni Nathan. Hello anak, nandyan ka ba? Narinig lang ni CJ boses ni Nathan, tumulo na naman ang luha niya. Tito, inaway nila si mama dito. Sumbong niya at umiyak na naman. Nakita ko ang kamao ni Jeremy at ang pagpunas ng luha nito sa mata niya, habang nakatingin sa anak niya na nagsusumbong kay Nathan. Puno ng inggit, selos, at pagsisisi ang makikita sa mukha ni Jeremy. Inaway nila si mama mo. Ulit ni Nathan, sa boses na tila ay inaalo ang anak ko. Opo, pero I protected her po. Ani ng anak ko sabay punas sa luha niya na ikinangiti ko. Ang brave naman ng baby ni Tito. Opo. Are you crying? Tanong ni Nate. No Tito, I'm done crying. Ani ng anak ko at pinilit na maging buo ang boses. Very good naman ang anak ko na yan.
Tito, tawag ng anak ko. Yes son, thank you for being my papa. Napatingin ako kay Jeremy nang sabihin iyon ng anak niya. Nakita ko ang pagbaba ng paningin nito sa sahig. Natahimik si Nathan sa kabilang linya, hanggang sa narinig ko na lang ang mahinang pag-iyak niya. CJ, anak, nag-crack ang boses ni Nathan, umiiyak nga. Thank you for allowing me to be your father. Si Nathan ang tumulong sa amin nung nasa States kami. Siya ang tumayong ama ng 5. Kaya ganito ang mga anak ko kalapit sa kanya. Kung gaano sila kalapit kay Jasper, mas malapit sila kay Nathan dahil iyon ang nakalakan nila bago kami umuwi ng Pinas. Namatay ang tawag matapos nun. Tumingin si CJ sa akin at ngumiti. Hindi na siya umiiyak pero mugto ang mata. Mama, I'm good. Aniya na para bang ayos na siya matapos niyang makausap ang father figure na kinilala niya. Ngumiti ako at hinalikan siya sa noo. Thank you for protecting Mama Earlier. Sabi ko. Niyakap ako ni CJ. I love you, Mama, and that's what I promised to you. Caroline, hiha, hindi mo kami kaaway. Hindi ba, hindi kita kailanman itinuring na iba. Sabi ni attorney. Nakatulog na si CJ sa bisig ko at gabi na rin. Si Jeremy, nasa harapan at nakatingin sa anak namin. Ito ba ang dahilan kung bakit bigla kang nawala 7 years ago? Tanong ni Jeremy. Umalis ako para sa anak ko. Anak natin, pagtatama niya sa sinabi ko. Ayaw kong makipagtalo sa'yo, nalilito ang utak ko. Ang gulo ng utak ko at sumasakit ang ulo ko. Nagulat na lang ako na may batang galit sa akin kanina. Tapos malalaman ko na lang na anak ko pala ang batang iyon. Jeremy, si attorney, pinapakalma si Jeremy. Pumikit siya, ang hirap hindi ko alam anong dapat kong i-react. Galit na galit ako, naguguluhan ako. Jeremy, set aside your feelings. Pag-usapan natin iyan. Huwag mong isipin ang sarili mo. Isipin mo ang anak mo, na hindi ka matanggap. Natahimik siya at napatingin kay CJ. He acts like you son. Biglang sabi ni attorney kay Jeremy. Si Emmanuel ang nakikita kong small version mo sa eskwelahan, hindi ko akalain na may anak ka pala doon na nag-aaral. Naitikom ko ang labi ko. Attorney just dropped our eldest name. Bakit mo tinago? Mahihimigan ng sakit sa boses ni Jeremy habang nakatingin kay CJ. Inangat niya ang kamay ng bata at hinawakan ang maliit na kamay ng anak namin. Pinuprotektahan ko ang anak ko na si Jeremy. Anak natin, pagtatama niya ulit. Pumikit ako. Pinuprotektahan mula kanino? Your dad? Sabi ko, napasinghap sila. Anong ginawa sa'yo ng dati kong asawa Caroline? Si attorney ang nagtanong. Alam niya na buntis ako noon. Ngunit gusto niyang ipalaglag ko ang bata kung hindi ako aalis sa tabi ni Jeremy. Nanlaki ang mata ni Jeremy. Mukhang hindi niya inaasahan ang isasagot ko. Kaya ka lumayo. Naroon ang pagsisisi sa mukha niya. Tumulo ang luha sa mata niya. Tumungo ako. Kaya kita iniwan. Ang isang luha niya ay nasundan pa ng nasundan. Ngayon, humagulal na siya sa harapan ko. Kinuha niya ang 2 kamay ko at yumuko. I'm so sorry, hindi ko alam. Bakit ganoon si Dad? Tanong niya na mas lalong nagpaiyak sa akin. Sabi niya, dapat kong pakasalan si Matilda dahil iniwan ako ni Caroline at sumama sa isang mayamang lalaki. Na kapag pinakasalan ko si Matilda, magiging maayos ang buhay ko. Na kapag pinakasalan ko si Matilda, ibibigay niya ang kumpanya at pwede ko nang gawin ang gusto ko. Umupo si Jeremy dahil hinila siya ng mama niya para yakapin. I hate myself ma, kasi pumayag akong manipulahin ni Dad. Pumayag ako kasi nabulag ako sa galit ko sa babaeng mahal na mahal ko. Pinunasan ko ang luha ko pero ayaw pa rin tumigil sa kakaiyak. Hindi pa ba pagod itong mata ko? Sa isip ko, papayaman ako kasi hahanapin ko siya kahit saang sulok ng mundo para maghiganti sa ginawa niyang pang-iwan sa akin. That's how petty I am ma. I am so stupid. I'm so stupid. Aniya habang sinusuntok ang ulo niya. Jeremy, no, si attorney na pinipigilan si Jeremy na saktan ang sarili. Maanong gagawin ko? Halos hindi na niya alam ang gagawin. Naaawa ako habang nakatingin sa kanya. Gusto ko siyang tulungan sa problema niya pero paano? Nasaktan ko ang babaeng mahal ko. Aniya at rinig ko yun. Hinayaan ko siyang saktan ni Dad kanina.
Tapos malaman ko, binyantaan pala siya dati ni Dad tapos, wala man lang ako doon para protektahan siya. Jeremy, tawag ko sa kanya. Hiniga ko si CJ sa sofa at umupo sa sahig para lapitan siya. Jeremy, wag mo sisihin ang sarili mo. Umiiyak na sabi ko. Kanina, galit ako sa kanya. Ngayon, puro awa na lang ang nararamdaman ko. Hindi kita sinisisi. Kumalas siya sa mama niya at hinawakan ako sa kamay. I'm sorry, please. Hindi niya matuloy-tuloy ang sasabihin at alam ko kung bakit. Cause whatever we do, tapos na lahat. Kasal na siya at hindi yun mababago pa kahit na ngayon, alam niya na ang tungkol kay CJ. Pakiramdam ko na loko ako, ang sabi niya sa akin. Tumingin siya sa anak namin. My son hates me. Tapos ikaw, please, sorry, I'm so sorry baby. Ang sarap marinig ang baby mula sa kanya. Niyakap ko siya kahit pa nandito ang mama niya. There's nothing to say sorry Jeremy. Naiintindihan kita, I'm happy that we're okay now. Sabi ko. Pinunasan ko ang luha sa mata ko. Nakahinga ako ng maluwag, kasi alam kong alam na niya na hindi ko siya basta iniwan lang. Tumingin ako kay attorney. Attorney, salamat po. Salamat at naging mabait kayo sa akin, nanlaki ang mata ni Jeremy. What are you planning? Tanong niya. Dapat naisip na niya na bawal na. I'm doing what's right to do Jeremy. Sabi ko. Mukhang nakuha ni attorney ang ibig kong sabihin. Tumayo ako at kinarga ulit ang anak ko. Aalis na kami dahil tapos na ang trabaho ko. Nakakalakad na si Jeremy, kaya wala nang rason na manatili pa ako sa bahay niya. At higit sa lahat, alam na niya na hindi ko siya iniwan lang. Iyon lang ang closure na gusto ko. Ang malaman ni Jeremy na hindi ko siya tinalikuran kasi wala siyang halaga. Mahal ko pa rin siya, pero hindi ko nakakalimutan na may asawa na siya. At gaya ng sabi ko, hindi na siya ang mundo ko. Ang mga anak na namin ang priority ko. Kailangan na naming umuwi. Ang sabi ko, hinawakan ni Jeremy ang kamay ko. I said I'm sorry. Mariing sabi niya, seryoso ang mukha, hindi na umiiyak. Yes Jeremy, gaya rin ng sabi ko. I said I'm sorry, hinihila na niya ako palapit sa kanya. Jeremy, naguguluhang sambit ko. Anong ginagawa mo Jeremy? Tanong ni attorney, nag-aalala. She's leaving ma, sabi ni Jeremy na nasa akin ang paningin. At tatangayan niya na naman ang anak ko. Dagdag niya. Jeremy, nasasaktan ako, sabi ko. Jeremy, ani ni attorney na sa anak na niya nakatingin. You heard me earlier ma. Dahil kinasal ako kay Matilda, pinasa sa akin ni Dad ang kumpanya. Nagtataka na ako sa gusto niyang iparating. Hindi niya pinutol ang tinginan naming dalawa. Ibig sabihin, may kapangyarihan na ako ngayon para gawin ang gusto ko. Mayaman na ako, marami na akong pera, magagawa ko na lahat ng gusto ko. Jeremy, nasasaktan ako, sabi ko dahil hindi niya binibitawan ang kamay ko. Mas humihigpit iyon. Jeremy, bitawan mo si Caroline, sabi ni attorney. No, ma, hindi ko siya bibitawan, sabi niya nang may diin. Kinakabahan na ako sa ibig niyang sabihin. Alam kong may iba pa siyang ibig sabihin sa sinabi niya. You're keeping her here. Nanlalaki ang mata ni attorney. I'm keeping my family. Siya at ang anak namin. Seryosong sabi ni Jeremy, madilim na ang mukha. You're making her a mistress. Gusto mo iyon. May asawa ka na, sabi ni attorney. Dad kept Alexis, his mistress, until now while he's still married to you. Bakit hindi ko pwedeng gawin yun? Napalunok ako, seryoso ang boses ni Jeremy. Para akong tinakasan ng kaluluwa. What is he planning? Jeremy, hindi mo pwedeng habang buhay kulong as Caroline dito. That's kidnapping anak. Nag-aalalang out attorney. Hindi ma, pipiliin niyang manatili sa tabi ko dahil kung aalis siya, gagamitin ko ang pera at correction kung makuha lang ang anak namin sa kanya. She choose. Ilalayo ko ang bata sa kanya o mananatili siya tabi namin ng anak namin. Daph, please, huwag na, pabulong ko. Nasa kwarto ako at kinulong ni Jeremy. Nasa akin ang anak kong si CJ at mahimbing nang natutulog sa kama. Ipapapulas namin yang walang hiyang yan. Daph, magkakagulo lang. Alam mo gaano kay ama ng mga Anderson. But that's kidnapping Caroline. Ayaw niyang umalis kami ni CJ. Gusto niyang manatili kami sa tabi niya.
What? Nababaliw na talaga yang gagong yan. May asawa na siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam anong plano ni Jeremy. Kahit si attorney kanina ay hindi siya napigilan. Alam kong nag-aaway sila ng mama niya kanina bago niya utusan ng mga bodyguards, na dalhin kami ni CJ sa kwarto. Hindi niya ako ikukulong dito, Daph. Pero sabi niya, kukunin niya sa akin si CJ kung pipilitin kong umalis. Ilalayo niya sa akin ang anak ko. Nagmura si Daph sa kabilang linya. 12:00 na ng madaling araw at heto at nag-uusap pa kami. Anong gusto mong gawin namin? Tumingin ako sa anak ko. Namamrobol man na ako, nakatauhan pa lang ni CJ ang na-expose. Paano pa kaya kung sila ng 5 magkakapatid? Tulungan mo kung ilayo ang 4, Daph. Wala na akong ibang aasahan kundi kayo. Natatakot rin kasi ako sa maaaring gawin ni Chairman o ni Matilda. Walang problema iyon, Caroline. Pero paano si CJ? Tiyak hahanapin kayo ng 4. Tatakas ako, Daph. Tatakas kami ni CJ dito, dahil hindi pwedeng dito lang kami sa tabi niya. Sige, that's noted. Iaalas namin ang 4 sa St. Laurent. I-homeschool muna namin sila at sana ayos lang iyon. Pumikit ako at tumungo. Mas better, kahit ngayong taon lang homeschool muna sila. I'll send the money. Caroline, huwag mo na nga alalahanin ang pera. May pera kaming lahat dito. Kami ang bahala sa mga anak mo. Basta mag-iingat kayo ni CJ dyan dahil delikado. Salamat, Daph. Don't call me. Ako ang tatawag. I understand. You don't have to explain. Hide your phone at huwag mo basta ipakita kay Jeremy at baka sirain niya. Mawalan ka pa ng contact sa 4. Tumungo ako bago pinatay ang tawag. Dali-dali kong itinago ang phone sa ilalim ng kutsan na hinihigan ni CJ. Sakto namang bumukas ang pintuan at pumasok si Jeremy. Agad akong napatayo at tinignan siya. Matapos niya akong tapunan ng tingin, naglakad siya palapit sa anak namin at hinalikan ito sa noo. Ano bang binabalak mo, Jeremy? I'm keeping you and our son if that isn't obvious. Tumalim ang tingin ko sa kanya. You want to make me your mistress? Ganoon ba iyon? You said na magpagaling ako para maduraj kita. Then isipin mo na lang na ito ang kabayaran sa ginawa mo. What? Napaawang ang labi ko. Nang tignan niya ako, nakipagtitigan siya sa akin. Ngunit ang mata niya ay walang emotion. Hindi ko mabasa ano ang iniisip niya. Kung ayaw mo talagang manatili sa akin, pwede ka nang umuwi. Ngunit iiwan mo si CJ sa akin. Agad na napantig ang mga tainga ko. Nahihibang ka na ba? No, anak ko si CJ. Anak ko rin siya. Aniya sabay lakad palapit sa akin. Hindi ako nagpatinag. Kinuha niya ang bewang ko para ay lapit ang katawan ko sa kanya. Anak ko rin ang anak mo. Galing siya sa akin, dugo at laman ko siya. Kung may karapatan ka sa kanya, may karapatan din ako sa kanya. Kung sayo siya, akin din siya. Aniya sabay tingin sa labi ko. Nang gagalaiti ako sa inis at malakas siyang itinulak. Hindi kanya kinikilalang ama. Iyon ay dahil hindi mo siya pinakilala sa akin. Sa tingin mo ba hahayaan ko siyang manirahan sa isang maliit na apartment, kung kaya ko naman siyang bigyan ng mansion? Naroon na ang inis at galit sa mukha niya. Sa tingin mo ba hindi ko kayang ibigay ang binibigay ng Nathan na iyan para sa anak ko? Kaya ko, mas hihijitan ko pa kasi anak ko si CJ. Tumulo ang luha sa mata ko. Kaya hindi ako papayag na umalis ka at isama mo ang anak ko. Hindi na ako papayag na hindi ko siya makasama. Tama na ang 6 na taon na hindi niya ako kasama. Matapos niyang sabihin iyon, iniwan niya akong umiiyak. Wala akong nagawa kundi ang umupo sa sahig at umiyak. Anong nangyari? Hindi ito ang gusto ko. Paano ako dumating sa puntong ito? Kinabukasan, hindi ako nakatulog dahil marami akong iniisip. 4:00 pa lang, gising na si CJ. Mama, hindi tayo umuwi. Umiling ako. Your eyes are swollen. Inaway na naman ba kayo ng boss mo? Talagang itinatanggi niya ang katotohanan na si Jeremy ang kanyang ama. Umiling ako ulit at hinalikan siya sa noo. No, baby, how was your sleep? It's okay, mama. Uwi na tayo, mama. Hinahanap na tayo ni na AJ. Inosente niyang sabi. Malungkot akong nakatitig sa kanya. Nawala ang ngiti sa labi ng anak ko. CJ, anak? Pwede ba mag-request si mama sa'yo? What is it, ma? Can you please not mention that you have siblings?
Nakwintuplet kayo. Why mama, makinig ka na lang kay mama anak. Pwede ba secret na lang muna iyon? Kumunot ang noo niya, hindi ko na napigil ang umiyak ulit. Naramdaman ko na lang na niyakap ako ng anak ko. Stop crying mama. Promise, hindi ko sasabihin kahit kanino dito na may mga kapatid ako. Ngumiti ako. Thank you CJ. Niyakap ko siya ng mahigpit at naging ganoon ang posisyon namin ng ilang minuto. Mama, bakit kayo umiiyak? Bakit nandito pa tayo? Hindi ba tayo uuwi? Tanong niya ulit sa gitna ng katahimikan. Lumiwanag ang buong silid at nakita ko si Jeremy na nasa pintuan at nakatingin sa amin ng anak niya. Lumayo sa akin si CJ at pumunta sa harapan para iharang ang maliit niyang katawan sa papa niya. Why are you here? Tanong ni CJ. Aawayin mo na naman ba si mama? Tumingin si Jeremy sa akin, saka ibinalik ang paningin sa anak. Lamambot ang mukha nito at pilit na ngumiti para lang amuin si Charles. No son. Nakita ko kung paano nalukot ang mukha ni CJ nang tawagin siya ni Jeremy na son. Hindi naman aawayin ni Papa si Mama eh. Lumapit si Jeremy sa bata pero umatras si CJ nang akmang hahawakan siya ng papa niya. Pinanood ko lang sila. I am not your son. Sabi ni CJ. Nakita kong nasaktan si Jeremy sa sinabi ng bata. Ano, CJ? I am your papa. Are you mad at me? I'm sorry baby. Halos hindi alam ni Jeremy ang sasabihin. Nahihirapan siyang amuin ng bata. Hinawakan niya ulit ang kamay ni CJ at gaya kanina, pinilit bawiin ni CJ ang kamay niya sa papa niya. Jeremy, let go. Sabi ko kasi ayaw bitawan ni Jeremy, kahit na naiinis na ang anak namin sa paghawak niya. Binuhat ni Jeremy ang bata kahit na sumisigaw na si CJ, at sinasaktan na siya para makawala lang. Jeremy, sabi ko kasi nagpupumiglas ang bata. Shut up! Ang sabi niya sa akin habang inaalo at niyayakap si CJ. Let go of me. I don't like you. Paulit-ulit yan na sinisigaw ni Charles. Si Jeremy naman ay paulit-ulit na sinasabi ang sorry. Please forgive Papa. I'm sorry son. Iyak na lang ang tanging nagawa ko habang pinapanood sila. Si CJ umiiyak na rin hanggang sa hindi na siya nagpupumiglas. Napagod siguro siya dahil hindi siya binibitawan ni Jeremy, hanggang hindi niya ito mapaamo. Nakita ko kung paano haplasan ni Jeremy ang likuran ng anak niya at kung paano niya ito hinahalikan sa ulo, sa leeg, o sa balikat. I hate you, kahit ang boses ni CJ at pahina na ng pahina. I know, and Papa is so sorry for hurting you. I love you, ang mga bulong ni Jeremy sa anak. Napaupo ako sa kama at nakantento na tignan silang dalawa. Hindi talaga siya binitawan ni Jeremy, at sinasayaw niya ang anak sa ere ng halos 1.5 oras. Hindi ko na narinig ang iyak ni Charles, doon ko napagtanto na nakatulog na ito. Sobra siyang na-drained at napagod kakapumiglas kanina sa papa niya. Tumingin si Jeremy sa akin. Stop interfering me next time. Kahit hindi mo ko tulungan, kukunin ko ang loob ng anak ko. Mamahalin at tatanggapin niya ako dahil ako naman ang papa niya. Naroon ang inis sa mukha niya. Hindi niya nagustuhan yung pagsabi ko na bitawan niya si CJ kanina. Saan mo dadalhin si CJ? Tanong ko nang makita na tumalikod siya at naglakad paalis. To my room. Doon naman dapat siya. Natakot ako at napatayo para pigilan siya. Jeremy, no. Kumunat ang noo niya at nilingon ako na nakahawak na sa damit niya. Huwag mo ilayo sa akin ang anak ko. Kung nasaan si CJ, doon lang ako. Sige na please. Nakita ko na lamambot ang mukha niya ngunit sandali lang iyon. Tumayo ako sa harapan niya. Gamit ang isang kamay na hindi nakahawak kay CJ, dinala niya iyon sa mukha ko para panasan ng luha sa mga mata ko. Masakit ba ito? Nagtaka ako sa ibig niyang sabihin. Ngunit ang palad niya ay napunta doon sa pisngi na sinampal ni Miss Miranda kahapon. Namamaga, aniya, hindi ako sumagot. Patuloy lang ako sa pag-iyak. Tumingin siya sa kwarto ko. This room is so small. Lipat ka sa kwarto ko. From now on, doon na kayo ng anak natin. Sabi niya at kinuha ang kamay ko sa kadinala papalabas ng kwarto para pumunta sa kwarto niyang malaki at malawak. Napatijan ako sa kamay ko na hawak ni Jeremy ng mahigpit. Naramdaman kong pinisil niya ito habang nasa unahan siya, naglalakad at karga ang anak namin na si CJ.